Bisaya din dahil 3 years din po akong natira sa Cebu. So, kabusad ko mag-Bisaya, pero not so fluent. Pero marunong po akong maintindi. So, hindi niyo po ako may bibenta. Magulat kayo, kayo po ang may bibenta ko. Pero hindi. At saka dapat maging proud po tayo mga Bisaya dahil lahat po na sumikat sa Pilipinas ay mga Bisaya. So, hindi ko nakakalam, ang nanay ni Cherito Solis ay Bisaya. Ang tatay ni Nida Blanca ay Bisaya. Karamihan ko na kamag-anak na Rico yan ay Bisaya. Gusto niyo ba maging Tagalog po? Joke lang naman. Pero kung bibigyan ako ng maging Bisaya ulit, gusto ko maging Ilonggo. Promise. Meron ba mga Ilonggo? Bacolod. Ay, siya kami dyan. Ito lang, January. Oo, sa Lasal Coliseum. Ang capacity niya is 7,000. Napagkasya po namin 10,000. Galing din po kami ng Waterfront, Cebu. Ang capacity niya ay 5,000. Nagkasya po 8,500. Nag-show kami dito ngayon, ang capacity niya ay 2,000. Mamaya ko pa pumalala. Hindi. Way back to sa mga Ilonggo, in fairness, napakababait, napakalalambing. Lalo na sa Iloilo, sinatawag nila the City of Smile. Lagi nakangiti. Galit na nakangiti pa rin. Tapos pag nagsalita, bigyan mo lang yun ng token. Salamat, tita namin. Diyan po ka. Tapos pag tinawag nilang Malilapang ka. Diba? Sa monumento po kasi, sa taga-monumento po kasi sa Manila, may lumipat po sa amin na mag-asawa, mga taga-Bacolod yan. Tama, taga-Bacolod. Mga Ilongga. Nag-away po. Sobra pong lambing nila magsalita, hindi ko po alam kung nag-aaway po sila o hindi. Gusto ko ma-convince kasi may hawak po yung lalaki, yung asawa, yung kutsilyo. At tinahabol po yung babae. Sabi ng lalaki, alam mo, papatayin kita. Nag-aaway ba sila? Hinahabol po ng lalaki yung saksak ng babae. Sabi ng babae, sige, subukan mo. Nagulat po ako dahil saksak po yung babae. Sabi ng babae, aray, kumasakit. Malabay po ang puso ko sa lahat ng mga Bisaya. Actually, kagaya po na sinabi ko, ako po yung galing ng summer, pero may trauma po ako ngayon kasi tugtugin mo naman yung nakakalungkot. 5 months ago po, umuwi po ako sa summer. Doon ko nalaman sa lola ko na nalaman ko sa lola ko na yung nanay ko pala nagdadalawang isip na ipanganak ako. Kinakausap niya raw po si Apong Munding kung pwede pa raw po kung ipalaglag. Kinausap niya raw pero ang sabi na Apong Munding, wag. Masama ang komite ng buhay, dapat ituloy mo yan. Tsaka ipinagkaloob sa'yo yan, swerte yan. Tsaka ba't ngayon mo lang naisipan magpalaglag 8 months na yung job. So itinuloy ko ng nanay ko yung panganganak niya. So habang iningilot po ni Apong Munding, yung tiyan ng nanay ko, paglabas po ng ulo ko, sabi po ni Apong Munding, baka gusto po magbago ng isip niya. Ang pinakamasakit po doon, nag-uusap po sila habang nakalawit lang po yung ulo ko. Nandito lang po. Sabi ng nanay ko, ano bang gagawin ko? Sabi niya, i-muscle control mo.
bibitin mo, pagulong-gulong. Ginawa pa ng nanay ko pero wala pong nangyari. Siguro talaga pinag-adjust po ako na mailabas. At paglabas na paglabas ko po, pagkaputol ng puso ko, ibinigay po ako sa tatay ko. Mister, eto na po yung Kinanggap po ako ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, wala namang biruan. Baka namang inunan pa lang to. Ayaw siya, hindi nyo alam, magkamukha lang naman kami. Kaya po nung maliit po ako, hindi po ako nilagay sa una, inilagay po ako sa aquarium. Napakasama ako ng loob ko. Tapos ng oras po na mag-enrollment na para sa grade 1, sinamahan po ako ng nanay ko sa principal at i-enroll daw po ako para makapag-aral na lang daw ako. Nakapasok naman ako. Nung oras ng pasukan na, sa classroom, nandun lahat ng mga kaklase ko, tapos ako yung nahuli kasi malayo po yung bahay namin sa school. Pagdating ko po, nagtayuan lahat ng kaklase ko. Sabi, good morning, teacher. Maliit pa lang ako, mukha na po akong mama. Kaya pinakamasakit po doon. Lagi po ako pinagbibintangan kapag may nawawala pong lapis sa classroom. Lapis, papel, notebook. Ang pinakamasakit po doon, i-absent po ako pag nagkakawala. Dumating po yung oras na lumaki po ako, syempre. Nandiyan, nagkaroon po ako ng barkada, mga babae, mga lalaki, minsan magkakasintahan. Minsan iniinggit nila ako dahil wala akong boyfriend. Pinapakita nila sa akin, uy, nag-text yung boyfriend ko. Babasahin ko, saan na yun? Musta na yun? Kumain na ba yun? Ingat yun? Minsan sa sobrang inggit ko po, tinetext ko po sarili ko. Saan na mi? Musta na mi? Kumain na ba mi? Pag naiinis na po ako, titext ko, Humi. Pakahirap po. Pero kahit pa paano, papasalamat pa rin ako sa nanay ko dahil nabigyan niya ako ng magandang pangalan. Sa mga hindi ko nakakalam, ang tunay ko pong pangalan ay Reynold Lagrimas Garcia. Sabi sa kanya, Nay, pag sinabi namin ang pangalan, bakit Reynold yung naibigay mo sa akin? Naikwento niya na ang tatay ko pala dating adik. Nakuha niya yung pangalan ko sa Reynolds aluminum foil. Nagsasyabi pala yung tatay ko. Gago siya. Pero hindi, sabi niya, hindi, lolo ko lang naman kita. Nakuha ko yan para at least maganda yung pangalan mo, kahit ganyan ka, kasi pag tinawag ka, Reynold. Yan. Kaso nga lang daw, minsan nagtatampo siya dahil sabi rin ng mga foreigners, kinuha na naman daw ng mga Pinoy yung pangalan nila. Lalo na yung mga dobling pangalan, manggagaya daw tayo, lalo na yung mga dobling pangalan, yung Alan Christopher, Mark Anthony, John Paul, Paul Billy. Pero hindi nila alam na sa atin talaga nanggaling yung mga doble-dobling pangalan. Ba noon pa, meron na tayong Bekbek, Letlet, Tortor, Dorot, Tring-Tring, Bok-Bok, di ba? Ketsa isda, Plapla, Sapsap, Masamasa, Maya-Maya, Lapu-Lapu. Sakit sa balat, An-An, Hat-Hat. Kahit natrabaho ngayon Bok-Bok. Pinagmamalaki nila sa kanila daw galing. Pero dahil dyan, aawit ko muna ako ng isang awitin at ito po ay naalay ko sa ating mga tsuhin, tsahin. Sana po magustuhan ninyo. At ito pa isang seryosong kanta. At gusto ko po ng participation ninyo. Gusto ko po yung parang parang sa team, yung paglalabas ko. At mas pagkakanta na ako, wow!